Hola ho mga ka-angel, ito na naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po, pupunta po tayo sa isang dealer kung saan po natin nakuha yung sasakyan natin at magpapa-change oil po tayo. Isa po siyang free dahil kasama po yan sa package deal po noon kung kinuha namin yung car. So it's due date na po siya at kailangan na pong palitan yung oil niya para mas maganda po, smooth ang takbo at mapapanatili at hahaba po yung lifespan ng engine. So samahan nyo po ako at iikot ko po kayo sa isang part na naman po ng Calgary. Ito po sa northwest area. So tara po. So ayan po, dito po ngayon tayo sa Stony Trail. Kung papapansin nyo po, lagi po akong dumadaan sa Stony Trail dahil ito po yung malapit sa place namin. So mag-exit po tayo ng Glenmore Trail. So isa na naman po siyang major highway na nagko-connect po yung west side at east side po ng Calgary. Excuse me. So exit na po tayo at mag-merge po tayo sa Glenmore Trail. Ang speed limit po dito sa Glenmore Trail ay 80 km/h. So mas mababa po siya sa Stony Trail dahil yung direction niya po kasi is dadaan na po siya kasi sa mga built or yung mga matatao, busy area like business districts na kailangan po ng hindi mabibilis na takbo. Unlike po sa Stony Trail, which is a freeway na dire-diretso po yan at wala pong mga traffic lights. So change lane left, change to the left po tayo dahil sa dulo po mawawala na po yung lanes natin. So ayan po, ito po yung Glenmore Trail. Yan. So makikita nyo po na maraming car na. Tulad po ng sinabi ko, papasok na po kasi siya sa mga commercial area o mga business districts. So ayan. So it's a 3-lane highway from west to east side ng Calgary na nasa almost middle po siya ng city. So watch po tayo lagi pagka mga ganitong maraming car, monitor po natin yung mga nagche-change lane kasi yung mga some drivers ay hindi nila makitang blind spot at hindi sila masyadong aware sa mga paligid nila. So meron pa rin pong mga ganyang driver dito kahit sabihin nating lahat po ay sumusunod sa rules. So nobody's perfect. All over the world naman po yan na may mga driver talagang ganyan. So all you have to do is i-monitor na lang po at giveaway na lang po tayo kasi wala naman pong mawawala kung tayo po ang mag-giveaway kahit tayo na ang nasa right. So exit na naman po tayo at mag-merge po tayo sa Crowchild Trail. Yan po yung mga name po ng mga highway nila na mostly yung mga highway is trail, yung hulian niya. So magte-turn left po tayo dito. Green light na siya. Make it sure na mag-signal po tayo. So ayan, another major highway na naman po ng Calgary. Ito po yung papasok na o mag-merge sa
Crowchild Trail. So ang position naman po niya is from north to south po sa Calgary naman. So from north siya all the way po sa south. Doon po lang po sa gitna, kalagitnaan lang po ng Calgary. Hindi po siya abot sa pinakadulo talaga ng Calgary sa south. Kasi yung dulo niya po sa middle may malaki po dyan lake. So kaya doon na po yung ending niya. At hindi na po nila ginawan ng tulay dahil pinipreserve po nila yung natural, like po yung lake. Kasi para hindi po masira yung view niya, dahil maganda po yung view ng lake doon. May katabi din po siyang sikat na park na usually po pinupuntahan ng mga family na malapit dyan sa southwest. Kasama na rin po kami doon. So ito po yung Crowchild Trail. Is a 3 lanes highway again going to the northwest area ng Calgary. The same po yan ng speed, which is 80 km/h. So ayan po. Diyan po banda mayroon pong isang magandang view ng downtown Calgary. So ipapakita ko po sa inyo pagka malapit na po tayo. So ayan po. Medyo kung mapapansin nyo po parami na po ng parami ang mga car dito dahil approaching na po talaga siya sa business district ng Calgary. Ito na po yung mga area kung saan po talaga yung mga businesses naka-locate. So ayan, be cautious na lang po tayo at para iwas po sa disgrasya. So mag-change lane to the right po tayo. Punta po tayo sa middle kasi nasa pass lane tayo. In-overtaken lang po natin yung truck. Excuse me. Sinsya na po, yung boses ko hindi po maganda ngayon dahil sa lamig po siguro. Dahil yung truck po kasi nagkokos po yan ng mga pagkasira ng mga windshield natin dahil sa laki niya may mga maliliit na bato. Tatalsik po yan sa harapan natin. Kaya hanggat maaari overtaken po natin yan para iwas po sa pagkatalsik ng mga bato sa windshield natin. So kung makikita nyo po yung view, yan na po yung approaching po ng bridge. At yung makikita nyo yung sign, yan na po yung going to downtown. So makikita nyo po dyan yung view ng Calgary. So ipapasilip ko saglit po dyan. Ayan po yung mga buildings. Ayan. So ayan po yung mga some parts po ng Calgary. Kung makikita nyo po may mga malaking building po dyan. Ayan po yung pinakamalaking hospital sa Calgary. Ang pangalan po is Foothills Medical Center. So dyan po talaga ginagamot yung mga may mga masasakit, may mga malubhang sakit. At meron po siyang bagong tayo ngayon dyan na isang malaking building din po na cancer center. So nako-concentrate po siya sa mga sakit na cancer, yung building na yan. So may traffic light pero green po siya. So hintayin po nating mag-go yung harapan natin. So we are 8 minutes away po dun sa destination natin na dealer para magpa-change oil po tayo ng car. So meron, kung mapapansin nyo po, yung isang parang may white building doon sa right. Yan po yung bagong tayo
na just recently open. Isa po siyang condominium na usually po ang nakatira dyan is mga student, yung mga nag-aaral po sa mga university at saka some colleges dito, kasi malapit lang po siya at maganda po yung location niya. Malapit po siya sa mga sports facilities din po. So papanin nyo po yung sign is may University Drive. Pagka mag-exit po kayo ng left, ayan po yung going to University of Calgary. Isa po sa mga top university ng Canada na nakabase po sa Calgary. Sa mga kababayan po nating gustong mag-school at pumunta at mag-aral po dito sa Canada, pwede po kayong mag-search sa website po nila at tignan po yung mga programs nila at kung paano po makapasok. University of Calgary. Mag-google po ninyo yan. So palapit na po tayo ng palapit. Diyan po sa bandang left, yan po yung McMahon Stadium. Yan po ginaganap yung mga sports, yung mga sports din po na nakabase sa Calgary. So ayan po, malapit na po tayo. We are 5 minutes away. So magche-change lane na to the right na po tayo para makapaghanda po tayo na mag-exit sa right. So we need to check kung yung light is turning to yellow para mag-prepare to stop po tayo lagi. So change lane again to the right po tayo kasi malapit na po siya. So ayan po, mapapansin nyo po may mga buildings din po dyan sa may dulo na may kulay yellow, may kulay orange. Yan po din po yung mga condominium na malapit po sa University of Calgary. So yung mostly po yung mga students, some faculty members, yan ang nakatira dyan. So ito po yung Crowchild Trail. At ito po din po yung isang line ng Calgary Transit Train na papunta po sa northwest area ng Calgary. So makipansin nyo po sa middle po ng highway, parang may relays po dyan ng train. Ayan po yung isang line ng Calgary Transit na going po sa northwest ng Calgary. At pwede po kayong sumakay dyan kung pupunta po kayo ng mga university at northwest area ng Calgary. So malapit na po tayo. We are 350 meters away, which is 3 minutes. So tignan po tayo at mag-exit po tayo sa Northland Drive Shopping Center. Yan po yun. Ito na po. Exit na po tayo dito. So ayan, naka-exit na po tayo. At malapit na po talaga tayo doon sa dealer ng car natin, kung saan natin nakuha noon. So pag bumili po kasi kayo ng car dito, depende po sa mga dealer, pwede po kayong mag-shopping at mag-search kung saan po yung magandang deal at mga promotion. Then you can decide kung sa kanila po kayo kukuha. Kasi maganda po na may mga promotion, at least makasave po kayo ng money. Like po especially sa change oil, maintenance po yan ng car para mahaba po yung lifespan ng engine. Very important po kung may promotion po sila pagdating po sa change oil. So dito po ay mag-turn right tayo dito sa isang intersection going to GMC dealer. Ito Sigsiyaganapi branch. So dito po natin kinuha ang car natin noon.
So mag turn left po tayo dito. Ang katabi po niya is may Walmart. So pwede sa shopping or grocery store din. So ayan po, pansamantala ko po munang ihinto yung video para makahanap po tayo ng pwesto at saka makapag-communicate at o usap po tayo sa reception yung kung saan natin ilalagay yung car natin. So dyan po, pansin nyo po, may mga electric cars po sila. Ayan po, kung makikita nyo po yan yung pangatlo na parang malaking car, that is a Hummer po yata ito. Oh no, yeah, it's an electric car. So talagang sikat na po ang electric dito at talagang binibuild na po talaga na pinopromote nila yung mga electric cars. So maghanap po tayo ng isang place po dito na pwede tayo makapag-park. So itatabi po tayo dyan sa isang truck dyan at dyan po tayo mag-park. So kita nyo po, magaganda po yung kanilang mga design. So ayan, paatras po tayo para mas madali po nilang mailabas yung car pagka i-service po nila. So ayan, at hanap po tayo ng medyo okay para hindi po tayo makasagabal sa mga katabiding mga car. So ayan po. So dito po natin nakuha ang car natin noon. So ipapark ko po muna siya at papasok po ako sa loob. So mga ka-angel, pansamantala ko po muna siyang ihinto yung video at papasok po ako sa loob.